Sa loob ng elevator palihim na umiwas ang dalaga sa kamera at naglabas ng 2 itlog. Pagkatapos ay dinurog niya ang mga balat ng itlog at direktang pinalamanan ang mga itlog sa kanyang bibig. Kahit na siya ay gutom na gutom kaya kailangan niyang kumain ng mga itlog, hindi niya ito hinayaang i-record ito ng kamera dahil isa itong napaka-high-end na shopping mall. Si Gian ang empleyadong namamahala sa pagpindot ng elevator buttons para sa mga customer dito. Si Gian ay nagsusuot ng mataas na takong araw-araw at kailangang tumayo sa elevator ng higit sa 12 oras. Kahit gaano siya pagod o gutom kailangan pa rin niyang ngumiti. Sa ilang pagkakataon lang na walang tao sa elevator ay medyo nakapag-relax si Gian. Gayunpaman nang may pumasok sa elevator kahit na may nabara sa lalamunan niya at wala pang oras na lunukan iyon, kailangan pa ring kumilos ni Gian na parang walang mali. Parang may naramdaman ang lalaking ito. Inilapit niya ang kanyang ilong sa katawan ni Gian para maamoy ito at tinanong kung umutot ito. Labis ang pag-aalala ni Gian nang marinig iyon dahil bawal kumain o uminom ang mga manggagawa sa elevator pati na rin ang umutot. Ang bastos na lalaking ito ay ang superior ni Gian. Gayunpaman ang personalidad ni Minister Park ay lubhang mahigpit. Ngayon ay may natuklasan siyang kakaibang amoy sa elevator at agad na humingi ng multa kay Gian. Kahit na sinubukan ni Gian na magpaliwanag sa lahat ng paraan, ayaw niyang makinig. Saway pa ni Minister Park at tinignan ng masama si Gian. Labis itong ikinagalit ni Gian. Pero kahit ganoon kailangan pa rin niyang ngumiti kapag nakikipagkita sa mga customer. Ngunit ang mga bagay ay hindi natapos ng ganoon kadali. Nang papaalis na sa trabaho ang mga manggagawa sa elevator, biglang pumasok si Minister Park, isang lalaki sa pagpapalit ng mga babae. Hindi pa siya kumatok sa pinto bago pumasok. Umasa siya sa kanyang katayuan bilang isang superior upang punahin ang mga batang babae para sa kanilang kahusayan sa trabaho sa bawat panloob na pagpupulong. Ginamit din niya ang dahilan ng pagtulong sa kanila na itama ang kanilang poster at walang kahihiyang gumawa ng masasamang gawain. Bagamat hindi komportable ang lahat dahil sa kanilang kabuhayan, hindi sila nang ahas na magalit o sisihin sila. Sa isang maunlad na bansa tulad ng Korea, para sa mga batang babae na walang mga kwalifikasyon tulad nila, ang pagkuha ng trabaho na hindi nangangailangan ng manual na paggawa sa isang pabrika ay itinuturing na kaligayahan. Ang mga empleyadong ito, maliban sa kanilang magandang hitsura at figure, ay walang anumang mga kasanayan. Sa pagharap sa gayong paghamak, tanging si Gian lamang ang naglakas loob na magsalita at tumanggi. Ito rin ang dahilan kung bakit si Gian ang palaging nagdudulot ng gulo kay Minister Park. Ngunit hindi iyon ang wakas. Ang mga batang babae mula sa mahihirap na pamilya sa oras na ito ay hindi nakatanggap ng paggalang. Pagkatapos ng trabaho, pipili si Minister Park ng mga masunuring babae na sasama sa kanya sa bar para pagsilbihan ang mga customer ng kumpanya. Siyempre hindi papayag ang mga babae na gawin iyon. Ngunit tiniis lamang nila ito upang mapanatili ang kanilang mga trabaho. Ngunit ngayon biglang inihayag ni Ministro Park na nagpa siya ang department store na hindi na mag-set up ng mga posisyon ng staff service ng elevator. Ang mga tanggalan ay isasagawa sa mga batch kaya dapat silang kusang loob na magbitiw. Ang balitang ito ay nagparamdam sa mga babae ng labis na pagkadesperado. Ang mga henerasyon pagkatapos ng 1970 ay malamang na hindi alam na ang mga kawani ng serbisyo ng elevator ay isang karaniwang tampok ng isang shopping mall noong panahong iyon. Ngunit sa pag-unlad ng reformang panlipunan, napakahirap na ngayong makitang muli ang mga tauhan ng serbisyo sa elevator. Ngayon hiniling sa kanila ni Minister Park na isulat ang isang listahan ng mga kasamahan na gusto nilang matanggal sa trabaho. Nadama ni Jiyoung na ang kumpanya ay biglang nagpa siya na tanggalin ang mga empleyado nang hindi nagpapaalam sa kanila ng maaga. Bukod dito, hindi makatwiran na gawin ito sa paraang makakasakit sa relasyon ng kanilang mga kasamahan. Pinunit agad ni So Jiyoung ang listahan. Nakita ito ni Minister Park at sinampal si Jiyoung. Sinampal niya ng malakas si Jiyoung sa mukha. Ang sampal na ito ay lubos ding nagpagising kay Jiyoung, dahilan upang makagawa siya ng desisyon na lubos na magpapabago sa kanyang buhay. Ilang araw lang pala ang nakalipas, ang sikat na hairstyling agency sa Korea, ang beauty expert ng beauty salon ni Queen Jerry, ay pumunta kay Jiyoung. Naisip ni Jerry na ang sukat ng katawan, hitsura at ugali ni Jiyoung ay angkop na angkop para sa kanyang mga pangangailangan. Gusto ni Jerry na imbitahan si Jiyoung na lumahok sa isang beauty contest. Gagawin ni Jerry si Jiyoung na maging Miss Korea. Ngunit naisip ni Jiyoung na hindi siya maganda.
Kumpiyansa na sinabi ni Jerry na hindi pa siya napagkamalan ng sino man noon. Sa katunayan ilang araw na ang nakalipas isang beautician ang pumunta kay Ji-young. Ngunit tinanggihan niya silang lahat. Bagamat si Ji-young ang beauty goddess ng paaralan noong high school years siya. Bagamat may proporsyon siyang katawan at perpektong tangkad mayroon siyang sikreto na hindi niya masabi kahit kanino. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkamulat sa sarili at miserable. Dapat ay nagsimula na ang pagkikita ni Ji-young at Jerry ilang araw na ang nakalipas. Sa isang masikip na subway biglang ibinaba ng isang batang babae ang kanyang zipper at hinubad ito. Isang masikip na maliwanag na asol na swimsuit. Nakatayo ito at nahadjep ng mata sa gitna ng maraming tao na nakasuot lamang ng maitim na coat. Tinapik-tapik ni Jerry ang puwitan ng dalaga at ang mga sulok ng bibig nito ay napakunot na nagpapakita ng magiliw na ngiti na puno ng kumpiyansa. Nang lahat ay nagtataka kung ano ang kanyang gagawin, itinaas ng dalaga ang kanyang dalawang kamay sa kanyang baywang at naglakad na parang idolo. Ang mga lalaki sa tren ay tumingin sa kanya nang hindi kumukurap. Nagsimulang magtsismisan ang mga babae dito. Pero ang babaeng naka-swimsuit ay umarte na parang walang tao. Ang kanyang mga mata ay lubhang determinado. Si Jerry lang ang nakatayo doon na may sobrang seryosong ekspresyon. Ang babaeng naka-swimsuit na naglalakad sa subway ay ang Korean beauty queen na kanilang sinasanay. Ang pagtitiwala ay ipinahayag sa isang natatanging paraan. Ang poster ay dapat na maganda. Ang mga hakbang ay dapat maging matatag. Ang karaniwang ngiti ay nagpapakita ng 18 ngipin. Ngunit talagang hindi upang ipakita ang mas mababang mga ngipin. Ang likod ay dapat na tuwid. Ang dibdib ay kailangang bahagyang pasulong. Kailangang elegante ang bawat galaw. Ngunit sa protesta ng lahat ng tao sa paligid niya sa wakas ay hindi na ito napigilan ng dalaga at napaluha. Tumakbo siya sa karamihan at nagmamadaling lumabas ng subway. Dahil sa aksyong ito ng dalaga na dismaya si Jerry. Siya ay orihinal na isang beauty pageant champion. Ngayon siya ang direktor ng Korean Queen Beauty Salon. Si Jerry ay personal na nagsanay ng maraming mga kampyon ng Miss Korea selection contests. Sa isang sulyap pa lang makikita na niya kung may potential ang taong iyon na maging Miss Korea o hindi. Upang makapagsanay ng mas angkop na mga kandidato kung saan man maraming magagandang tao pupunta doon si Jerry upang maghanap ng mga target. Kapag may nakitang babae si Jerry, titingnan siya ni Jerry mula ulo hanggang paa. Ngunit ang mga ordinaryong magagandang babae ay hindi nasiyahan kay Jerry. Ngayon hindi sinasadyang nakita ni Jerry ang isang batang babae na sumasayaw sa entablado. Anuman ang kanyang hitsura, proporsyon ng katawan, ang ritmo ng bawat sayaw at ang kanyang kakayahang kontrolin ang nakapalibot na eksena ay lubos na nasiyahan si Jerry. Ang mga takong ay 8 cm ang taas at ang distansya mula sa sahig hanggang tuhod ay 51 cm. Mula sa sahig hanggang sa balakang ay 90 cm. Nakatingin lang sa likod niya, lapad man ng balikat, circumference ng waist, circumference ng balakang o kahit circumference ng ankle, perfect na lahat. Ang babaeng ito ay si Ji-young. Pumunta siya dito para maging part-time dancer. Kung kaya niyang buhayin ang kapaligiran sa eksena, bibigyan siya ng amo ng kaunting karagdagang sweldo. Sa oras na ito kumalma si Jerry. Nagmamadaling hinabol ni Jerry si Ji-young sa labas. Pero aksidenteng nabangga ni Jerry ang isang lasing na lalaki at natamba. Nang tumayo si Jerry, sumakay na si Ji-young sa kotse at umalis. Inutusan kaagad ni Jerry ang kanyang sekretarya na imbestigahan ang impormasyon tungkol sa dalaga na nagtatrabaho bilang part-time dancer sa bar. Kinabukasan pumunta si Jerry sa shopping mall kung saan nagtatrabaho si Ji-young. Nakilala ni Jerry si Ji-young sa dressing room. Matapos ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan, dumiretso si Jerry sa punto. Sinabi ni Jerry kay Ji-young na pinahahalagahan kita. Bukod dito, may kumpiyansa at kakayahan akong sanayin ka para maging Miss Korea. Ngunit ang saligan ay kailangan muna nating suriin ang iyong pisikal na kondisyon. Gustong suriin ni Jerry kung ang figure ni Ji-young ay nakakatugon sa mga pamantayan ng isang Miss. Hiniling ni Jerry kay Ji-young na habarin ang kanyang mga damit. Alisin hanggat siya ay may kumpiyansa. Matapos mag-alinlangan saglit si Ji-young, ibinaba niya ang zipper at hinubad ang kanyang damit. Ang pagkilos na ito ni Ji-young ay nagparamdam kay Jerry na siya ay napaka-espesyal. Lahat ng mga babaeng nakapanayam ni Jerry ay maghuhubad muna ng kanilang mga kamiseta ng walang pagbubukod. Pero hinubad muna ni Ji-young ang palda niya.
Akmang tatanggalin na ni Ji-young ang kanyang sando, sinabi ni Jae-ri na hindi ko na kailangan pang tumingin. Sa totoo lang matagal nang nakita ni Jae-ri ang tunay na anyo ni Ji-young. Hiniling ni Jae-ri kay Ji-young na maghubad ng damit dahil gusto niyang subukan ang katalinuhan at katapangan ni Ji-young. Tuwang-tuwa si Jae-ri sa performance ni Ji-young. Inaasahan ni Jae-ri na maaaring hamanin ni Ji-young ang kanyang sarili at makasama si Jae-ri sa isang beauty contest. Sa sandaling pinaalis ni Ji-young si Jae-ri, nakilala niya ang kanyang kaklase sa high school na si Hang-jun. President daw siya ngayon ng isang malaking cosmetics company. Hinanap ni Hang-jun si Ji-young para anyayahan siyang lumahok sa isang island beauty contest na ginanap sa Jeju Island. Kung tutuusin, malapit nang bumagsak ang kanyang kumpanya dahil ayaw niyang dumating ang mga nagpapautang at gumawa ng gulo. At dahil din sa gusto niyang manalo ng bonus para iligtas ang kumpanya, kailangan niyang hanapin ang school beauty queen mula high school. Siya ay may karanasan sa pagsali sa mga beauty contest at siya rin ang kanyang unang pag-ibig. Nagsimula ang kapalaran ni Ji-young at Hang-jun noong high school. Noong panahong iyon si Ji-young ang beauty queen ng paaralan na kinikilala ng lahat ng lalaki sa paaralan. Siya ay 1.7 metro ang taas at may mahabang binti. Sa tuwing ngumingiti siya, para siyang bulaklak ng lotus. Sa sandaling lumitaw si Ji-young, lahat ng lalaki sa paaralan ay nabaliw sa kanya. Ang paraan ng pagsasayaw niya sa musika ay lalong nagpahiyaw sa mga lalaki. Nag-away sila dahil sa paghagis ng mga eroplanong papel upang makipagkumpetensya para sa pinakamataas na pwesto. Sa isang panahon na walang magagandang babaeng tiktokers, ang pagtingin kay Ji-young ng isa pang beses ay katumbas ng pag-inom ng isa pang suplemento sa mata. Ang panunukso na sigaw ng mga lalaking estudyante ay katumbas ng pagkiklik sa galit na galit. At ang mga eroplanong papel na lumilipad sa hangin ay mga regalo din na lumilitaw sa buong screen sa panahon ng mga live stream. Umaasa na lang sila na kahit minsan ay matingnan sila ng Diyosa. Kung kukunin ni Ji-young ang papel na eroplano ng sinumang lalaking estudyante, ito ay isang kahanga-hangang bagay. Ang 17 anyos na si Hong-jun ay muntik nang ma-diagnose na may Alzheimer noong taong iyon. Walang tigil ang panginginig ng kanyang puso at katawan. Sa ilalim ng walang humpay na pagtugis ni Hong-jun, mabilis silang nabuo sa isang romantikong relasyon. Ngunit pagkatapos ng pagtatapos ng high school, pumasa si Hong-jun sa entrance exam sa isang sikat na unibersidad. Kinailangan ni Ji-young na magtrabaho bilang elevator attendant. Naramdaman ng ina ni Hong-jun na hindi karapat-dapat si Ji-young sa kanyang anak. Sa ilalim ng kanyang pagsisikap, napigilan siya, nakinig si Hong-jun sa ayos ng kanyang ina at nagpas siyang makipaghiwalay kay Ji-young. Bilang karagdagan, sinabi rin ng dating kaibigan ni Hong-jun mula sa kumpanya ng pamumuhunan si Lee Jun na hanggat ang isang babaeng empleyado ng kumpanya ni Hong-jun ay maaaring manalo ng titulong Miss Korea, si Lee Jun ay handang i-invest ang lahat ng pera sa kumpanya ng kosmetiko ni Hong-jun. Nagpa siya si Hong-jun na pumunta sa Jeju Island para sumali sa kompetisyon. Makukuha niya ang 5 milyong won na premyong pera at mabayaran ang kanyang utang. Itinuring din itong warm-up para sa pambansang kompetisyon sa Seoul. Ngunit nagsinungaling si Hong-jun kay Ji-young na hindi kapos sa pera ang kanyang kumpanya. Gusto lang niyang magsanay ng bagong talento. Nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastusin para kay Ji-young. Higit pa rito, ang 5 milyong premyong pera mula sa kompetisyong ito ay ibibigay kay Ji-young. Ang layunin ni Hong-jun ay sanayin si Ji-young para maging Miss Korea. Gusto rin ni Hong-jun na ituloy ang hindi natapos na love story ng dalawa. Nais ni Ji-young na takasan ang mahirap na sitwasyon sa harap niya, kaya nagpa siya siyang lumahok sa patimpalak na ito. Ngunit ang taong pinili ni Ji-young ay isang taong may higit na reputasyon at karanasan, si Jae-ri. Pagkarating sa lugar ng pagpaparehistro, alam ni Ji-young na ang buong napakalaking gusaling ito ay ang beauty salon ni Jae-ri. Ngunit napakaraming mga batang babae ang dumating upang magparehistro para sa paligsahan. Ang bawat babae kung nakatayong mag-isa ay nasa antas ng isang diyosa sa puso ng mga lalaki. Kinailangan ni Ji-young na magtrabaho bilang elevator attendant bago makapagtapos ng high school. Anuman ang kanyang edukasyon o kaalaman o ang kanyang trabaho at pamilya, medyo nahihiya siya. Pero ang talagang nagparamdam kay Ji-young ay ang hubog ng kanyang katawan. Kahit na siya ay matangkad, nakaramdam siya ng hindi pagkakontento sa kanyang dibdib. Tumingin si Ji-young sa ibang mga tao na lahat ay napakahusay at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa sarili. Sa huli, wala pa rin siyang lakas ng loob na humarap sa interview.
Agad namang tumalikod si Ji-young at umalis piniling sumuko. Pagka-uwi tinawagan ni Ji-young ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Ji-young na nagpasya siyang sumailalim sa medikal na intervention upang baguhin ang laki ng kanyang dibdib. Pagkatapos ay pupunta si Ji-young sa beauty salon ni Jae-ri at hamanin ang sarili sa patimpalak ng Miss Korea. Para sa edad ni Ji-young ito na ang huling pagkakataon niya. Ngunit una kinailangan ni Ji-young na manalo sa paligsahan sa pagpili sa isla ng Jeju para makuha niya ang mga bayad sa operasyon. Nagsumite si So Ji-young ng leave application kay Minister Park. Pagkatapos ay sabay silang sumakay sa eroplano at dumiretso sa Jeju Island. Ngunit labis na kinabahan si Ji-young na walang tigil na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sumunod na eksena ay nagpatingin sa lahat ng nasa eroplano kay Ji-young. Pagsakay niya sa eroplano alam ni Ji-young na sa taas na 10,000 metro lalawak ang ilang materyales. Agad namang pinaalalahanan siya ni Hong Jun na katabi ni Ji-young na lunukan ang laway niya para mabawasan ang pressure sa eardrums niya. Pero sobrang sakit pa rin ni Ji-young. Agad na gumamit ng puwersa si Hong Jun para hawakan ang kanyang tenga. Hanggang sa naging matatag ang eroplano ay unti-unting tumigil sa pagsigaw si Ji-young. Tinanong ni Ji-young si Hong Jun kung nahihiya siya ngayon lang. Sinabi ni Hong Jun kay Ji-young na lahat ay magiging ganoon. Sa unang pagkakataon sumakay sila ng eroplano. Napakabilis na karating sila sa isla ng Jeju. Ang malawak na baybayin ay malinaw na asul at ang mga kalsada ay may linya ng mga hilera ng matataas na berdeng puno. Ito rin ang unang pagkakataon na umalis si Ji-young sa kanyang tinitirhan ng higit sa 10 taon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang karagatan. Ngunit ang tatlong partner na nakaupo sa likod niya ay biglang napagtanto na nakalimutan nilang dalhin ang kanilang mga catwalk outfits. Buti na lang at sinabi ni Ji-young na siya na ang bahala. Saka lang sila nakahinga ng maluwag. Para makatipid nagsinungaling sila kay Ji-young na hindi sila makakapag-book ng hotel. Sinabi nila sa kanya na manatili sa sauna sa ngayon. Ang kanyang katunggali ay nagsasaya sa kanyang sarili sa isang marangyang hotel. Ginamit ni Ji-young ang mga pipino bilang facial mask. Ang kanyang katunggali ay may sariling masahista. Malapit nang magsimula ang rehearsal. Hindi inaasahan ni Ji-young na makikilala niya si Jae-ri sa banyo. Inimbitahan pala dito si Jae-ri para maging judge sa kompetisyong ito. Ngunit agad na hininaan ni Jae-ri ang kanyang boses at sinabi kay Ji-young na hindi niya dapat ipaalam sa iba na magkakilala silang dalawa. Magdudulot iyon ng hindi pagkakaunawaan ng iba. Higit pa rito kahit paano gumanap si Ji-young bibigyan siya ni Jae-ri ng 0 points. Kung maaari pa ring manalo si Ji-young batay sa pagkakaroon ng pinakamababang marka kung gayon siya ay magiging kwalipikadong sumali sa Queen Beauty Salon ni Jae-ri. Nang marinig ito si Ji-young na sobrang tiwala sa sarili ay nataman ng husto. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ji-young ay ang mga sunod-sunod na suntok ay lalong magpaparamdam sa kanya. Noong gabing iyon sinabi ni Hyun-jun na gusto niyang imbitahan si Ji-young para sa hapunan. Dinala siya nito sa isang napakagarang hotel. Ang pangunahing layunin ng kung saan ay upang hayaan siyang aliwin ang isang pangunahing sponsor. Pero walang ideya si Ji-young na may ganoong arrangement noon. Sinabi rin ni Hyun-jun kay Ji-young ang totoo. Kapag sinanay niya itong maging Miss Korea makakakuha siya ng investment capital mula sa pangunahing sponsor na ito. Hindi inaasahan ni Ji-young na dadalhin siya ngayon ng kanyang dating kataypan sa hotel para sa kanyang sariling kapakanan. Gusto niyang gawin niya ang ganoong masamang bagay. Agad na tumayo si Ji-young at naghanda na umalis sa lugar na ito. Sa sandaling ito itinulak ng sponsor na binanggit ni Hyun-jun ang pinto at pumasok. Siya ang taong lihim na nagmamahal kay Ji-young sa loob ng maraming taon. Sa oras na ito ginamit ni Hyun-jun ang dahilan na may gagawin at tumakas sa labas. Sa loob ng kwarto dumiretso sa punto si Lee Jun at sinabing basta maganda ang performance ni Ji-young ngayong gabi magiging sponsor niya ito. Ang pagtanggap ng ganoong insulto ay naging dahilan upang tumayo si Ji-young at gustong umalis sa lugar na ito. Pero kinutya ni Lee Jun si Ji-young sayang naman daw ang ganda niya pero hindi niya alam kung paano ito sasamantalahin. Sinabi agad sa kanya ni Ji-young na kahit gaano pa siya kahirap naiinis siya sa nakikita niya ang kasuklam-suklam na mukha nito. Patuloy na tinutuyan ni Lee Jun si Ji-young sinabing siya ay pinagtaksilan ni Hyun-jun at inosente pa rin at walang kamalay-malay. Sa oras na ito si Hyun-jun ay nakaupo sa labas. Sa wakas bumangon ang kanyang konsensya.
Agad siyang sumugod sa silid ngunit umaasa siyang maaaring manatili si Ji Young. Matapos siyang bigyan ng matinding sampal ni Ji Young, umalis na siya. Umupo si Hyunjun at nagsali ng alak kay Lee Jun bilang paghingi ng tawad. Tumayo si Ji Young sa harap ng pinto ng hotel at tahimik na umiyak. Matapos maubos ni Hyunjun ang kanyang baso ng alak, nagmamadali siyang tumakbo palabas para tawagan si Ji Young. Ngunit lumitaw siya sa likuran niya. Ang hindi inaasahan ni Hyunjun ay sinabi ni Ji Young na magpapatuloy siya sa pagsali sa kompetisyon. Ngunit kinabukasan nang hilingin ni Ji Young sa kanyang matalik na kaibigan na pumunta sa mall para bumili ng hanbok, nagkataon na nakilala ng kanyang matalik na kaibigan si Minister Park. Mabilis na nakatanggap si Ji Young ng isang tawag sa telepono. Gusto ni Minister Park na iparamdam kay Ji Young na hindi niya kakayanin ang bagay na ito. Ngunit ang pinakakagiat na bagay sa kamay ay na si Ji Young ay walang damit para sa pagganap. Sa mga oras na ito nakita nila ang balita na tumataas ang presyo ng ginto, kaya nagkataon silang napatingin sa nagpautang na pumunta rito para maningil ng utang. Pagkaraan ng ilang sandali ng matiig ang panghihikayat, ginamit nila ang pera mula sa pagbebenta ng gintong kwintas upang makabili ng mga performance outfit. Sa oras na ito sinabi rin ni Ji Young kay Hyunjun na pupunta siya sa kompetisyon sa Seoul kasama si Jae-ri. Ginagamit lang ang kanilang relasyon ngayon. Agad namang humingi ng tawad si Hyunjun kay Ji Young. Hindi niya dapat siya ginamit bilang bargaining chip. Kung sasama siya kay Jae-ri, tuluyang malugi ang kumpanya nito. Pero tumalikod si Ji Young at umalis nang hindi lumilingon. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Ang mga kalaban ay pawang mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang ilan ay mga dalaga mula sa mayayamang pamilya. Ngunit ang aura na ipinalabas ni Ji Young ay hindi mababa sa kanila. Minarkahan din ng mga hurado si Ji Young bilang flight attendant sa kanyang profile. Pag-akyat pa lang niya sa stage, yumuko ng malalim si Ji Young para batiin sila. Ang espesyal na paraan ng pagpapakilala sa kanyang sarili ay nagparamdam sa lahat ng napakalapit. Bagamat nakaramdam ng kaunting kaba si Ji Young, hindi naman masama ang kanyang pangkalahatang pagganap. Right after that ay ang singing and dancing stage. Nang ang sikat na mga awit ay gumaganap para sa kompetisyon, ang kanta at sayaw ay naging tanyag sa buong Asya noong 1997. Nakangiti at sumasayaw ang mga kalahok sa likod niya. Dahil magaling sumayaw si Ji Young, malinaw na binibigyan siya ng mga puntos ng performance na ito. Pero hindi inaasahan ni Ji Young na sa sandaling ito ay biglang nabasag ang kanyang high heels. Agad siyang kumalma sa gulat at nagpatuloy sa pagsasayaw. Nakita rin ng mga judge na nakaupo sa audience ang eksenang iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ng takong ng sapatos ni Ji Young ay ganap na nabali, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado pa rin. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang balanse at nagpatuloy sa pagganap. Lumalabas na bago magsimula ang kompetisyon, nakalusot sa dressing room ang katunggali ni Ji Young. Niloko niya ang high heels ni Ji Young. Ang pangunahing layunin ay para mapahiya si Ji Young kapag nakatayo sa entablado. Ngunit nagawa pa rin ni Ji Young na ipagpatuloy ang pagganap. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ji Young at natamba kaagad. Pero sa huli tumayo ulit siya. Bahagya niyang napanatili ang kanyang balanse sa isang paa. Nag-aalala ang lahat sa audience para kay Ji Young. Ngunit si Ji Young ay lihim na nagdesisyon na huwag mahulog. Naalala niya ang pait na dinanas niya bilang isang elevator worker. Naalala rin niya ang pangit na mukha ni Minister Park. Nasugatan man ang bukong-bukong ni Ji Young, kahit na wala siyang pag-asa na manalo, hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan ng ganoon dahil bawal ito sa industriya ng beauty pageant. Sinusubukan pa rin ni Ji Young na mapanatili ang isang ngiti at patuloy na iniindayog ang kanyang katawan sa musika. Ngunit sa huli bumagsak pa rin siya ng husto sa sahig ng entablado. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay tiyak na hinubad ni Ji Young ang kanyang mataas na takong. Nagpatuloy si Ji Young sa pagsasayaw na nakayapak. Naantig nito si Jae-ri at ang lahat ng nasa audience. Sa oras na ito si Hyunjun ay nagmamadaling umakyat sa entablado. Pero gusto pa rin ni Ji Young na magtiyaga hanggang matapos ang performance dahil gusto pa rin niyang makatanggap ng award sa pagsali sa kompetisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binuhat ni Hyunjun si Ji Young pababa ng stage. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon noon. Hindi naintindihan ni Hyunjun na hindi masyadong handa si Ji Young na humantong sa isang nakakahiyang sitwasyon sa entablado. Ang pangyayaring ito ay nagdulot din ng kahihiyan sa kanyang kumpanya. Sinisi siya ni Ji Young kung bakit siya binuhat pababa ng stage ng ganoon.
Palihim siyang nanghiram ng hanbok mula sa mall para sa kompetisyong ito at nahuli siya ng masama. Kung bumalik siya sa mall tiyak na matatanggal siya. May posibilidad na mahaharap pa si Ji Young sa mga kasong kriminal. Wala nang paraan pabalik ngayon. Sinabi ni Ji Young na may determinasyon na tiyak na magiging Miss Korea siya. Ngunit sa sandaling ito biglang sumulpot si Jerry. Sinabi ni Jerry na ang isang mahirap na batang babae na may malakas na kalooban at tiyaga ang eksaktong hinahanap niya. Noong kasama ni Ji Young si Jerry gusto niyang lumingon kay Hae Young Jun. Pero binalaan ni Jerry si Ji Young na huwag tumalikod dahil kung babalik si Ji Young masisira rin ang buong buhay niya tulad ng sa kanya. Pero nung papaalis na sina Jerry at Ji Young hinabol ulit siya ni Hae Young Jun. Sabi niya hahanapin pa niya si Ji Young. Nais niyang gumamit ng mga aksyon upang patunayan ang kanyang sarili. Pinaniwalaan siya ni Hae Young Jun kay Ji Young at mabilis na bumalik sa kanyang tabi. Napatingin si Jerry sa matitinding salita ni Hae Young Jun at hindi niya alam kung paniniwalaan siya o hindi. Bumalik si Ji Young sa department store at pagkatapos ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw kay Minister Park. Sinisi ni Ji Young ang sarili sa pagnanakaw ng hanbok na nakadisplay sa mall. Same time na nakiusap si Ji Young na huwag nang ituloy ang kaibigan. Sinabi ni Ministro Park na maaaring hilingin ni Ji Young sa kanya na iligtas ang kanyang kaibigan ngunit kailangan niyang makipagdeal o tatawag siya ng pulis. Kinabukasan hinanap ni Ji Young si Minister Park at sinabing handa siyang ilipat ang lahat ng kanyang severance pay kay Minister Park. Ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan mula sa pagkatanggal sa trabaho ngunit hindi ito pumayag sa naturang deal. Alam na alam ni Ji Young kung ano ang gusto niya ngunit mas gusto niyang mawalan ng pera. Kinagat ni Ji Young ang kanyang mga ngipin at idinagdag ang kalahating taong sweldo sa pakikitungo kay Minister Park. Noon lamang siya nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Tumalikod siya at tinapik si Ji Young sa balik at minarkahan ang deal bilang tagumpay. Pagkatapos noon kailangang magpaalam si Ji Young sa kanyang trabaho bilang elevator attendant. Sisimulan niya ang kanyang paglalakbay upang maging kampyon ng beauty pageant. 10 taon na siyang nag-aksaya ng oras dito kaya ayaw na niyang sayangin pa ang kanyang limitadong kabataan. Ngunit hindi pa rin nalulutas ang problemang nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Gabi-gabi kumukuha si Ji Young ng ruler para sukatin ang laki ng kanyang dibdib para makita kung lumaki na ito. Sa isa pang pag-unlad ang mga batang babae ay kailangang humawak ng isang bakal sa pagitan ng kanilang mga binti sa loob ng 15 minuto. Kailangan nilang mag-handstand sa loob ng 20 minuto. Hindi lang iyon kailangan din nilang tumayo ng tuwid sa pader sa loob ng 30 minuto. Ang lahat ng ito ay mga hakbang na maaaring epektibong mapabuti ang hugis ng kanilang mga binti at labanan ang gravity ng Earth upang maiwasan ang sagang. Ang 200 paglukso na nakayuko sa tuhod ay maaaring gawing mas payat ang mga pangit na linya ng kanilang mga hita. Kapag ang mga babae ay lumampas sa kanilang 20s ang kanilang pelvis ay magiging hubog. Sa oras na iyon ang kanilang taas ay pareho. Hanggat ang kanilang puwitan ay matatag at kurbado ang kanilang mga figure ay magmumukhang mas matangkad. Nang mas maayos ang proporsyon ng kanilang katawan ang kanilang posture ay natural na magiging mas maganda. Lahat ng mga batang babae ay sinusubukang gamitin ang kanilang mga kalamnan sa balakang upang sumulong. Ang hakbang na ito ay epektibong nakakaangat sa puwit. Si Ji Young ay nagsikap ng husto kaysa sa iba dahil kapag si Ji Young ay maaaring manalo si Jerry ay mananatili sa kanyang tabi. Ngunit ang bilis ng paggalaw ni Chehi ay halos katumbas ni Ji Young. Bagamat ang mga babae dito ay napakahirap at pawis na pawis araw-araw marami pa rin ang mga batang babae na nagmamadali dito para sa pangarap na maging isang beauty queen. Kilala ang lugar na ito bilang Huangpo Military Academy sa mundo ng kagandahan na itinayo mismo ni Jerry. Sa pagkakaroon ng 7 beses na nanalo sa mga beauty contest si Jerry ay hindi lamang may maraming karanasan ngunit mayroon ding ilang mga lihim ng kagandahan para sa mga batang babae. Si Ji Young ay 25 taong gulang kaya wala na siyang maraming oras upang subukan. Sa edad na ito sa susunod na taon ay hindi na siya makakapagrehistro para sa paligsahan. Si Ji Young ay nagkaroon lamang ng isang high school na edukasyon at 10 taong karanasan bilang isang elevator service staff. Kaya ito na ang huling pagkakataon niya para baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayon pagkatapos ng pagsasanay iminungkahi ni Jerry na lahat ay dapat makipag-usap ng tapat sa isa't isa. Upang mapabuti ang kanilang espiritu ng koponan kailangan nilang mag-shower ng magkasama.
Agad namang nagpanik si Ji-young nang marinig iyon. Nangyari na rin sa wakas ang bagay na inaalala niya. Ang iba pang mga babae ay tumayo at pumunta sa banyo. Ngunit nakahiga si Ji-young sa lupa. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kung ano ang gagawin. Sa oras na ito kinuha na ng ibang mga babae ang kanilang mga tuwalya at pumasok sa banyo. Napatingin si Ji-young sa sarili. Sa pagkakataong ito mas lalo siyang nakaramdam ng pagka-conscious sa sarili. Ngunit sinabi ni Jae-ri kay Ji-young na huwag mahiya. Walang choice si Ji-young kundi sabihin ang totoo. Ngunit sa sandaling ito nagkataon na dinala ni Director Jang ang kanyang trainee sa changing room. Si Director Jang ay dating subordinate ni Jae-ri. Ngunit ngayon ang dalawa ay ang pinakamalaking kaaway ng isa't isa. Agad na nakaramdam ng hindi komportable ang dalawang kalaban nang magkita sila. Hindi nila nagustuhan ang salita ng isa't isa. Kaya mabilis na lumitaw ang isang pagtatalo. Ang mga estudyante mula sa magkabilang panig ay patuloy na nagkukulitan at nagtatawanan sa isa't isa. Tumayo din si Director Jang at patuloy na ipinakita ang kahangahangang hubog ng katawan. Kumpiyansa niyang sinabi na totoo ang kanyang dibdib. Bukod dito sinabi rin niya na ang mga bahagi ng katawan ni Jae-ri ay pawang peke. Tinutuya ni Direk Jang si Jae-ri bilang isang babaeng silicon. Ngunit sumagot si Jae-ri kay Director Jang na ito ay 1997 na. Ngayon ang panahon ng pagpapaganda ng sarili. Naniniwala si Jae-ri na kahit sa loob ng 10 o 20 taon maituturing na uso ang plastic surgery. Ang isang tulad lamang ni Director Jang ay walang mapupuntahan para sa pagkukumpuni. At saka may inggit siya sa kagandahan ng ibang tao pagkatapos nilang magpaplastikan. Sa sandaling ito nakita ni Director Jang si Ji-young na nakatayo sa likod ni Director Jae-ri. Hinayla ni Director Jang si Ji-young palabas at tinignan siya pataas at pababa. Tinuwanan naman ni Direk Jang si Ji-young dahil hindi niya pinalaki ng kaunti ang kanyang mga suso. Higit pa rito patuloy na hinihila at hinihila ni Direk Jang ang katawan ni Ji-young. Hindi na nakatiis na tumingin si Jae-ri. Matapos gumamit ng puwersa si Jae-ri para itulak si Director Jang palayo hinayla niya si Ji-young palapit sa kanya. Pero naramdaman ni Jae-ri na may mali sa bagay na hawak niya. May naintindihan naman agad si Jae-ri. Pero kinailangan pa rin munang harapin ni Jae-ri si Director Jang. Mabilis silang nagbago mula sa pagmumura sa isa't isa hanggang sa paghila ng buhok ng isa't isa. Nagsimulang mag-away ang isang grupo ng mga babae sa pagpapalit. Hinayla nila ang buhok ng isa't isa naghila ng tuwalya at pinaghiwa-hiwalay ang isa't isa. Nang matapos ang laban tinawag ni Jae-ri si Ji-young sa tabi para kausapin. Matapos sukatin ni Jae-ri ang dibdib ni Ji-young gamit ang kanyang mga kamay nagawa niyang tansyahin ang laki ng dibdib ni Ji-young. Ngunit upang makapagsukat hanggang sa sentimetro kailangan pa rin niyang gumamit muli ng measuring tape. Kung ang boss ni Ji-young ay masyadong maliit kumpara sa mga pamantayan ng kompetisyon kung gayon kahit na magpatuloy siya sa pagsasanay ito ay walang kabuluhan. Pagkahubad na pagkatanggal ni Ji-young ng tuwalya ay agad na natigilan si Jae-ri. Kumuha siya ng measuring tape at nagsimulang maingat. Maliit na boss ay isang bagay na Ji-young ay palaging nahihiya tungkol sa pakikipag-usap. Pero ngayon kailangan harapin ni Ji-young. Pagkatapos magsukat ni Jae-ri ay hindi na siya umimik. Napakabigat ng ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos nito ang mga salita ni Jae-ri ay nagdulot kay Ji-young na ganap na nalilito sa kung ano ang gagawin. Sa totoo lang ang laki ng dibdib ni Ji-young ay itinuturing na okay. Ngunit kung gusto niyang lumahok sa kompetisyon at manalo kailangan niyang pagbutihin ito sa pamamagitan ng plastic surgery. Sa totoo lang si Ji-young ay sumangguni sa isang plastic surgery clinic noon. Ngunit ang halaga ng operasyon ay $5,000,000. Wala siyang ganoong kalaking pera. Pero palapit ng palapit ang beauty pageant at ang operasyon ay mangangailangan ng oras para makarecover. Hindi na maantala pa ang usaping ito. Ngunit sa sandaling ito nakita ni Hong Jun ang paunawa sa pag-upa ni Ji-young. Palihim siyang naghanap ng broker para pumirma sa kontrata. Pagkatapos noon lumipat si Hong Jun sa bahay ni Ji-young. Gusto ni Hong Jun na samantalahin ang pagkakataong ito para makuha muna si Ji-young. Higit pa rito direkta niyang sinabi sa kanya na si Ji-young ay gustong sumali sa isang beauty pageant sa harap ng kanyang pamilya. Bukod dito ang pageant na ito ay isang uri ng pagpapakita ng kanyang katawan sa lahat ng lalaki sa mundo na naka-reveal na swimsuit. Ang mga matatanda ay palaging napaka-atresado sa kanilang pag-iisip. Nang marinig nila ito ay agad silang nagalit kay Ji-young.
Maagang namatay ang ina ni Ji-young kaya't pinalaki siya ng kanyang lolo ama tiyuhin at kapatid. Bagamat nasiyahan din sila sa panunood ng mga palabas sa swimsuit, talagang hindi nila pinapayagan ang kanilang anak na magtanghal sa harap ng iba. Ang lahat ay umaasa na si Ji-young ay maaaring tumira at magtrabaho bilang isang elevator attendant. Pagkatapos ay makakahanap siya ng mabuting lalaki na ikakasal ng maaga at magkakaroon ng maraming anak. Iyon ang dapat gawin ng mga babaeng tulad niya. Naniniwala ang apat na lalaki na dahil ipinanganak si Ji-young bilang isang babae, dapat niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang pagsusuot ng mga nakasisiwalat na swimsuit at pag-pose sa publiko ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang bata mula sa isang mahusay na pinag-aralan na pamilya. Kung gagawin iyon ni Ji-young, mapapahiya ang kanyang pamilya. Higit pa rito, tahasang sinabi ng kanyang kapatid na napakaliit ng kanyang dibdib at wala siyang pagkakataong manalo. Naglabas pa ng gunting ang apat na lalaki at gusto nang putulin ang lahat ng buhok ni Ji-young. Saka lang tumakbo si Hong Jun para pigilan sila. Kung mapuputol ang buhok ni Ji-young, masisira ang plano niya. Sa panahon ng pakikibaka, aksidenteng nasugatan ang tainga ni Hong Jun. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para sumigaw ng walang tigil. Pagkatapos ay hinailan niya si Ji-young at kinuha ang pagkakataong ito para mabilis na magtago sa kwarto. Ngunit ang mga kamag-anak ni Ji-young ay nakapagdesisyon na. Kahit na ano, kailangan nilang pigilan si Ji-young sa pagsali sa kompetisyon. Sa loob ng silid, pinahiran ni Ji-young ng gamot si Hong Jun. Ang kanyang tainga ay may sugat na kasing laki ng butas ng karayom. Ngunit sa sobrang kaawa-awa niya ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at napasigaw. Sa sandaling ito, pumunta si Jae-ri sa bahay ni Ji-young. Alam ni Jae-ri na kung aasa siya kay Ji-young mag-isa, hindi niya makukumbansi ang pamilya ni Ji-young. Kaya pumunta si Jae-ri sa bahay ni Ji-young at ipinakilala siya bilang Miss Korea 1967 na pinangalan ng Ma Jae-ri. Nakita ng apat na lalaki ang mga beauty pageant winner na nakita lang nila sa TV na lumabas sa harapan ng kanilang mga mata at agad na naging adorable fanboys. Naglabas ng photo album si Jae-ri. Nasa loob ang lahat ng beauty pageant winners na sinanay niya. Lahat sila ay ordinaryong mababang antas na empleyado noon. Ngunit matapos manalo ng titulong Miss, ang isa sa kanila ay nagpakasal sa isang mayamang pamilya at naging asawa ng isang tycoon. Isa pa ang pumasok sa entertainment industry at naging sikat na artista. Higit pa rito, kung ang resume ng isang babae ay nakasaad na siya ay naging isang Miss Korea, siya ay bibigyan ng prioridad sa anumang kumpanya kung saan siya nag-apply. Kaya naman ganap na nagbago ang buhay ng mga nanalo sa Miss Korea matapos manalo ng titulo. Nang marinig ito, napagtanto ng pamilya ni Ji-young na narito si Jae-ri para hikayatin sila. Kahit na naramdaman din nila na ang buhay noon ay tiyak na kahanga-hanga, hindi pa rin nila pinayagan si Ji-young na sumali sa patimpalak dahil gusto lang nilang mamuhay ito ng normal at mapayapa tulad ng iba. Pagkatapos ay inimbitahan ng pamilya ni Ji-young si Jae-ri na umalis. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Ji-young. Sasali raw siya sa beauty contest, kaya magpapa-breast augmentation surgery din siya. Sa sandaling matapos magsalita si Ji-young, ang kanyang pamilya ay naiwang tulala sa kanyang pagkagulat. Si Hong Jun ang unang tumutol. Hindi siya pumayag na maglagay siya ng kutsilyo sa katawan niya. Pagkatapos ay agad siyang bumaling upang punahin si Jae-ri. Tinanong kung anong uri ng magic spell ang ginamit niya kay Ji-young. Kasabay nito sinabi rin ni Hong Jun na ang laki ng dibdib ni Ji-young ngayon ay napakaganda na. Kung sinunod niya ito, hindi na niya kailangan ng operasyon sa pagpapalaki ng suso para mapanalunan ang kampyonato. Higit pa rito, sinabi rin ni Hong Jun na kung maglakas loob si Ji-young na magpa-opera sa pagpapalaki ng suso, mamamatay siya dito para makita niya. Pagkatapos noon, ikinulong nila si Ji-young sa kwarto at mahigpit ang pagbabantay. Talagang hindi nila pinayagan si Ji-young na lumabas kasama si Direk Jae-ri. Para mas gumanda ang kanyang katawan, nag-practice si Ji-young na sumulong gamit ang kanyang puwitan sa layong 1 kilometro. Pagkatapos gumawa si Ji-young ng 200 sit-up para sanayin ang kanyang abs. Gumawa siya ng 300 squats para pamayat ang kanyang mga hita. Hindi lang iyon, 400 push-ups din ang ginawa niya para lumaki ang kanyang dibdib dahil lang sa hindi kagandahan ng kanyang katawan. Kaya bukod sa plastic surgery, ito lang ang tanging paraan para maging mas kaakit-akit ang kanyang katawan. Kahit natutulog siya, nag-handstands pa rin si Ji-young. Ang pangunahing layunin ay upang labanan ang gravity ng lupa at maiwasan ang kanyang katawan mula sa sagang.
Sa sandaling iyon biglang binuksan ni Hang Jun ang pinto at pumasok. Sinabihan siya ni Ji Young na iligtas ang kanyang lakas. Huwag subukang palain ang mga bagay. Napagpasyahan na niyang sumali sa kompetisyon kasama si Jerry. Samantala si Hang Jun ay seryosong nakikipag-usap kay Ji Young. Sinabi niya na hanggat sumali siya sa kanyang koponan hindi siya mangangailangan ng operasyon. Sa katawan lamang na ito maaari niyang mapanalunan ang kampyonato. Agad namang sinabi ni Ji Young kay Hang Jun na layuan siya hanggat maaari. Sinabi ni Ji Young na kung may libreng oras si Hang Jun para manligaw sa kanya ng ganoon dapat niyang gamitin ang oras na iyon para harapin ang mga usapin ng kumpanya. Sinabi ni Hang Jun na talagang gusto niya siya kaya ayaw niyang magpa-opera siya na makakaapekto sa kanyang katawan. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kung sino ang sinasali ni Ji Young sa kompetisyon. Ngunit sinabi niya sa kanya na bumalik at alagaan ang kanyang kumpanya na malapit ng malugi. Kung gayon si Hang Jun ay dapat pumunta at makipag-usap sa kanya tungkol sa pag-ibig. Siya ay halos 30 taong gulang na ngayon. Hindi lang siya walang pera kundi baon din siya sa malaking utang. Kaya ano ang maaasahan niya upang matiyak na siya ang mananalo? Ngunit sinabi ni Hang Jun na ang mga bad boys lang na tulad niya ang makakaakit ng atensyon ng mga babae. Kinabukasan pumunta si Ji Young sa ospital para sa plastic surgery. Sa oras na iyon ang ospital ay naglunsad lamang ng isang libreng plastic surgery campaign. Hanggat pumayag siyang mag-post sa kanya bago at pagkatapos ng mga larawan sa kanilang website para sa pag-advertise siya ay hindi kasama sa $5 milyon na bayad sa operasyon. Bukod dito nangako rin ang plastic surgeon na talagang hindi ipapakita ng ospital ang mukha ng customer. Ngayon ay nais ni Ji Young na gamitin ang pamamaraang ito upang makumplito ang operasyon ngunit sinabi ng doktor na kailangan muna niyang gumawa ng maingat na pagsusuri. Dahil dito medyo naghinala si Ji Young sa kanyang intensyon. Pero gusto pa rin niyang makuha ang titulong Miss Korea. Kaya pagkatapos huminga ng malalim nagdesisyon siya. Kinabukasan dumiretso si Hang Jun sa plastic surgery hospital. Muli niyang pinatunayan na kung dadalhin niya si Ji Young sa kompetisyon magagawa niyang mapanalunan ang kampyonato ng walang operasyon. Pero sinabi ni Jerry na hindi niya pinilit si Ji Young na sundan siya. Desisyon ni Ji Young kung sino ang pumayag niyang samahan. Sinabi ni Ji Young na hanggat maaari niyang makuha ang kampyonato pakiramdam niya ay sulit ang lahat ng pagod at sakit na pinagdadaanan niya. Sinabi sa kanya ni Hang Jun na kung hindi siya sumunod sa kanya tiyak na pagsisisihan niya ito. Tumalikod siya at umalis na galit. Sa hindi inaasahan ng gabing iyon ay muli niyang hinanap si Ji Young. Ito ang ikatlong pagkakataon na sinabi niyang tiwala siyang matutulungan niya si Ji Young na manalo ng kampyonato ng walang operasyon. Same time na pinayuhan ni Ji Young si Hang Jun na ayaw niyang sumama sa kanya dahil ayaw niyang mapahamak siya. Ito ay dahil ang mga beauty pageant ay hindi lamang tungkol sa kagwapuhan kailangan din nila ng balat hugis ng katawan pananamit at alahas at maging ang background politika libangan at opinyon ng mga hurado. Ang lahat ay gumastos ng 10 hanggang 20 milyong won upang maghanda para sa paligsahan. Si Hang Jun ay hindi lamang baon sa utang sa oras na ito ngunit siya rin ay isang tagalabas. Kung sila ay magsama-sama natatakot sila na maaga silang maalis. Paulit-ulit lamang na nabibigyang diin ni Hang Jun na kailangan niyang maniwala sa kanyang mga kakayahan. Wala siyang pera ngayon dahil malas siya. Sa hinaharap tiyak na mabibigyan niya ng masayang buhay si Ji Young. Ngunit si Ji Young ay labis na naantig sa kanyang mga salita kaya't siya ay umiyak. Bagamat medyo nagdadalawang isip siya pinilit pa rin niya ang dati niyang pinili. Sa mga sumunod na araw masigasig na nagpractice si Ji Young. May isa pang tao na kasing persigido sa kanya si Chehi. Bagamat ang kagandahan ni Chehi ay tila mas mababa ng kaunti kaysa kay Ji Young ang mga proporsyon at posture ng kanyang katawan ay mas maganda kaysa kay Ji Young. Tsaka parang confident si Chehi. Nang makauwi si Ji Young ng gabing iyon hindi siya nang ahas na maging pabaya. Kinagat niya ang mga chopstick sa kanyang bibig at nagpractice na kumuha ng balat na hugis mansanas. Habang nagpapakilala si Ji Young biglang pumasok si Hang Jun. Sa pagkakataong ito sinabi niyang gagastos siya para suportahan ang operasyon sa pagpapalaki ng dibdib ni Ji Young. Ngunit ang kondisyon ng palitan ay kailangan pa ring makipagtulungan ni Ji Young sa kanya. Pagkatapos naglabas si Hang Jun ng isang napakakapal na sobra. Sinanglapalan niya ang kanyang lumang bahay para makakuha ng pera. Gusto lang niyang patunayan ang sarili para makuha ang tiwala nito. Pero ayaw siyang pansinin ni Ji Young.
Pagkabalik niya sa kwarto niya nagpatuloy siya sa pag-squat. Ngunit nang maisip ni Ji Young ang ibinigay ni Hang Jun para sa kanya medyo naantig siya. Kinaumagahan tinawag ni Ji Young si Hang Jun para mag-almusal kasama ang kanyang pamilya. Nagbago na rin ang ugali niya sa kanya. Habang naghihintay ng bus si Hang Jun bigla niyang natuklasan na nasa kanya pa rin ang pera sa sobra. Hindi katakataka na si Ji Young ay naging kakaiba sa kanya ngayong umaga. Ito pala ay gusto pa niyang sumama sa libreng breast augmentation surgery na iyon. Dahil malakas na babae si Ji Young ayaw niyang gumamit ng pera ng ibang tao. Sa oras na ito nakahiga siya sa operating table. Sa oras na ito tumakbo din si Hang Jun sa ospital. Pagkatapos ay diretsyo niyang inilagay ang pera sa mesa. Hindi niya kinaya ang katotohanan na ginamit ni Ji Young ang kanyang sariling mga larawan para makakuha ng libreng operasyon. Sinabihan niya ang nurse na burahin agad ang lahat ng larawang kuha bago ang operasyon. Ngunit sa oras na ito nagsimula na si Ji Young ng general anesthesia. Unti-unti siyang nawalan ng malay at hindi niya narinig na tinatawag siya ni Hang Jun. Mabilis na lumabas ng operating room si Ji Young. Sa oras na ito ang ekspresyon ni Hang Jun ay sobrang tense. Nag-aalala niyang tinanong siya kung natatakot siya at kung masakit ito. Sinabi ni Hang Jun na nabayaran na niya ang operasyon kaya dapat niyang isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanya. Nakita ni Jerry si Ji Young na mabilis na lumabas ng operating room kaya agad niyang tinanong si Ji Young kung ano ang nangyayari. Agad namang yumoko si Ji Young at humingi ng tawad kay Direk Jerry. Ito ay lumabas na sa huling sandali bago ang operasyon si Ji Young ay naantig kay Hang Jun at nagpa siya na isuko ang operasyon. Nangangahulugan din ito na nagpa siya si Ji Young na talikuran ang pagsali sa kompetisyon kasama si Jerry. Labis na pagkadismaya si Jerry. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Ji Young kundi ang mas nakakainis ay pinili ni Ji Young na sumali sa kompetisyon kasama ang lalaking iyon. Para sa isang batang babae na walang opinyon nagpa siya din si Jerry na huwag nang kumapit sa kanya. Oo nga agad na nadama ni Ji Young na ito ay malinaw na isang napakamali na pagpipilian sa kanyang bahagi dahil ang mga matatamis na salita ay karaniwang hindi maaaring gawing pagkain. Hinubad ng iba pang contestants ng kompetisyon ang lahat ng damit at diretsyong humiga sa kama ng beauty salon. Sa sandaling ito ang kanilang buong katawan ay natatakpan ng 28 karat na ginto. Ipinakilala ni Jerry na ang ginto ay maaaring mabawasan ang pamamaga ng mukha. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring mapanatili ng ginto ang halaga nito ng labis. Ito ay maaaring mukhang maluho at mapag-aksaya ngunit sa katunayan ang mga batang babae ay kailangan lamang na humiga sa kama sa loob ng 3 araw upang makita ang napakalinaw na mga resulta. Ang kanilang mga mukha ay magiging makabuluhang slimmer. Sa kabilang banda sinabihan ni Hang Jun si Ji Young na sampelan ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nakakapagpapayat din daw ito ng mukha. Sa sobrang bilis pinalo ang mukha ni Ji Young hanggang sa mamula at masakit. Dinala ni Director Jang ang kanyang mga estudyante sa sauna upang pawisan at payat ang kanilang mga katawan. Kumuha si Hang Jun ng bola at sinabihan si Ji Young na humiga sa ibabaw nito at idiin ito ng malakas. Sinabi niya na ang paggawa nito ay maaaring makatulong sa pagpapayat ng kanyang tiyan. Sinabi rin niya na ang pamamaraang ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa epekto sa beauty salon ni Jerry. Pero magsisimula na ang qualifying round ng beauty pageant. Ano ang dapat gawin ni Ji Young sa kanyang buhok? Sinabi ni Hang Jun na mayroon siyang paraan. Pagkatapos ay dinala ni Hang Jun si Ji Young sa kanyang karibal ang pasilidad ng pagsasanay ni Jerry. Sinabi ni Hang Jun na pumunta siya rito para humingi ng karanasan kay Jerry. Hindi rin daw siya pumunta sa dating champion ang beauty salon ni Director Jang dahil pakiramdam niya ay pare-parehas ang level niya at ni Jerry. Kaya kailangan nilang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa isa't isa. Pero sinabi ni Ji Young ang totoo. Nakiusap siya kay Direk Man na tulungan siya sa buhok niya minsan lang. Akala ni Ji Young ay itataboy sila ni Jerry ngunit napaka-generous niya at nagpa siya siyang idisenyo ang buhok ni Ji Young. Si Jerry ay talagang isang beauty wizard. Hindi nagtagal nakagawa na siya ng napakagandang hairstyle. Hindi pa nakita ni Ji Young ang kanyang sarili na ganito kaganda. Hindi mapigilan ng mga babaeng nakapaligid sa kanya na humanga kay Ji Young. Ang ulo ng leon ay isang pamilyar na hairstyle para sa mga Korean beauty queen. Hindi lang nito pinakapal ang buhok pati na rin ang mukha na pumapayat. Tuwang-tuwa si Ji Young sa hairstyle na ito. Maya-maya nagsimula na ang beauty pageant qualifying round.
Si Jae-ri ay naghanda ng 2 makeup artist at isang katulong para sa bawat isa sa kanyang mga kalahok. Ito ay nagbigay daan sa kanila na ilagay ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paligsahan. Mag-isa lang si Ji-young sa bahay na naghahanda ng lahat. Tanging pasayahin niya ang sarili niya. Sa kanyang pagmamadali sa pag-alis ng bahay nakalimutan ni Ji-young na dalhin ang kanyang contestant card. Mabilis siyang nakarating sa venue ng contest. Ang hamon ay ang hubad na mukha na pagsubok. Ang mga tauhan ng paligsahan ay susukatin ang taas sukat ng katawan at timbang ng kalahok. Ngunit sa ilalim ng patnubay ng beauty salon ang bawat batang babae ay gumamit ng isang maliit na lansihin. Ang ilang mga tao ay gumawa ng 100 push-up bago sukatin ang kanilang dibdib. Pagkatapos ang laki ng kanilang dibdib ay tataas ng 2 sentimetro. Ang ilang mga tao ay gumamit ng maraming puwersa upang huminga habang sumusukat kaya natural na magiging mas malaki ng kaunti ang resulta ng pagsukat. Kakaiba may mga tao na malinaw na napakapayat ngunit sa ilang kadahilanan ang laki ng kanilang dibdib ay kahanga-hanga. Ngunit si Ji-young ay hindi lamang walang likas na talento hindi rin niya alam kung paano gumamit ng anumang mga trick. Ngunit may isang bagay na labis na nagpawalang bisa kay Ji-young. Noong sinukat niya sa bahay noon malinaw na 32. Ngunit ngayon ang resulta ng pagsukat ay 30 na lang. Hiniling ni Ji-young na sukatin muli ngunit ito ay tinanggihan ng mga organizer. Ito pala ang joint sponsor ng competition. Ang kumpanya ng mga pampaganda ng katawan ay naglaro sa likod ng mga eksena. Dahil kakumpetensya sila ni Hong Jun ayaw niyang pasukin ang kinatawan ng kumpanya ni Hong Jun na si Ji-young sa susunod na round. Hindi lang ang boss ni Ji-young ang nasukat na mas maliit ngunit ang kanyang taas ay nabawasan din ng 2 sentimetro. Ang kanyang mukha ay sinukat na 8 sentimetro ang haba. Kaya lang ang katawan ni Ji-young na orihinal na golden ratio ng level 8 ay agad na naging level 7. Si Hong Jun ay ganap na nalilito sa kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito natuklasan ng ama ni Ji-young sa bahay ang kanyang contest card. Noon lang niya nalaman na palihim pala itong nagparehistro sa beauty pageant. Kaya naman agad na nagpa siya ang pamilya ni Ji-young na pumunta sa venue ng kompetisyon para hilahin siya pabalik. Sa oras na ito ginagamit pa rin ni Ji-young ang paraan ni Hong Jun para payat ang kanyang mukha. Samantala ang mga estudyante ni Jae-ri ay may mga profesional na massage therapist na nag-aalaga sa kanila. Personal pang ang tinulungan ni Direk John ang kanyang mga estudyante na pamayat ang kanilang mga mukha. Sa oras na ito pumunta si Hong Jun sa taong namamahala sa organizing committee ng kompetisyon upang mga tuwiran. Sinabi ni Hong Jun na habang sinusukat ni Ji-young ang mga proporsyon ng kanyang katawan hindi patas ang pagtrato sa kanya kaya hiniling niya na payagan siya sa bulwagan habang hinuhusgahan ang hubad na mukha. Ngunit wala siyang koneksyon at walang suhol kaya ginamit ng kinauukulan ang dahilan na labag sa mga tuntunin ng kompetisyon ang pagtanggi sa kahilingan ni Hong Jun sa harap ng lahat. Ngunit sa mahigpit na kahilingan ng reporter pinayagan niya sa wakas ang reporter na i-record ang panayam. Sa katunayan ang direktor na si John ay nagplano ng pagsusuring ito ng maaga. Ngunit dahil naruroon ang mga mamamahayag walang pagpipilian ang mga hurado kundi magbigay ng patas na marka. Umasa si Ji-young sa kanyang magandang hitsura para makakuha ng mataas na marka. Sa oras na ito dumating na rin ang pamilya ni Ji-young sa gate ng competition hall. Desidido silang kaladkarin si Ji-young pauwi bago magsimula ang kompetisyon sa swimsuit. Sa loob ng waiting room huminga ng malalim ang mga estudyante ni Director John para patatagin ang kanilang paghinga. Pagkatapos ay agad nilang binalot ng tape ang kanilang mga baywang upang hubugin ang kanilang mga katawan na maging hugis o rasa. Saka lamang ito maituturing na perpekto. Sinabi ni Direk John kay Sunju na kahit hindi siya makahinga kailangan niyang magtiyaga hanggang sa huli. Dahil ang pagbabalot ng tape na ganoon kapag naka-swimsuit ay magiging perpekto ang hugis ng kanyang katawan. Noon lang binigyan ng mga judge ng mataas na marka si Sunju. Ito ang natatanging sikreto ni Direk John sa paglikha ng magandang swimsuit beauty. Ang iba ay gumastos ng $5 milyong sa plastic surgery ngunit kailangan lang niya ng isang rolyo ng tape upang ayusin ito. Si Direk Jae-ri ay matiyagang nagtuturo kay Chae-hee kung paano tumayo ng maganda. Anong uri ng swimsuit ang magpapatingkad sa kanyang katawan? Natarante si Ji-young. Si Hong Jun at ang kanyang mga tauhan ay walang karanasan sa pagsali sa mga naturang kompetisyon. Sa oras na ito si Lee Jun na laging may crush kay Ji-young ay sumugod din. Agad na sinuot ni Hyun Jun si Ji-young ng swimsuit.
Ayaw niyang makita siya ni Lee Jun na naka-swimsuit. Ang layunin ni Lee Jun sa pagpunta dito ay para bigyan si Ji Young ng isang pares ng hikaw. Bagamat walang ibang alahas ang pinayagan sa swimsuit competition, ang mga kalahok ay pinayagang magsuot ng hikaw. Ang maliit na piraso ng alahas na ito ay maaari ding gawing mas charismatic ang mga kalahok. Paano nalaman ni Hong Jun ang mga bagay na ito? Bagamat nagustuhan din ito ni Ji Young at naramdaman niya na dapat siyang magsuot ng higit pang hikaw, ayaw niyang masira ang pagpapahalaga sa sarili ni Hong Jun, kaya't tahasan niyang tinanggihan ang mabuting hangarin ni Lee Jun. Aware din naman si Hong Jun sa mga pagkukulang niya, pero matigas pa rin niyang sinabi iyon anyway, hindi naman mahal ang hikaw na iyon, kaya hindi dapat binibitawan ni Ji Young ang kabaitan ng ibang tao. Noon lang siya pumayag na tanggapin ang regalo ni Lee Jun. Ngunit nang buo na ang tiwala niya at naghahanda na siyang umalis para sa labanan, nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang lolo at ama na dumating upang pigilan siya. Halos mawalan ng malay ang ama ni Ji Young nang makita siyang naka-reveal na nakadamit. Tapos nagalit siya at sinampal ng diretso sa mukha si Ji Young. Binanggit ng kanyang ama ang kanyang asawa sa langit at sinabi kay Ji Young na kung pipilitin pa rin niyang sumali sa paligsahan, gagawin niya ang kapahamakan sa kanyang ina. Mawawalan siya ng mukha para sa kanyang pamilya kung gagawin niya iyon. Napaluha si Ji Young at sinabing kung buhay pa ang kanyang ina, tiyak na susuportahan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ama at lolo ay mga lalaking chauvinist, kaya nagkaroon sila ng prejudices sa mga beauty contest tulad nito. Pero hindi nila pinakinggan ang paliwanag ni Ji Young. Gusto nilang kalagkarin si Ji Young pauwi. Sa oras na ito, isinenyas ni Ji Young ang kanyang mga mata kay Hyun Jun. Naiintindihan din niya ang intensyon nito. Agad namang hinayla ni Hyun Jun si Ji Young at tumakbo palayo. Ang iba sa mga tao ay desperadong nagsisikap na pigilan ang kanyang pamilya. Mabilis na nagsimula ang kompetisyon sa swimsuit. Si Ji Young sa loob ng madla ay nagsisikap na huwag hayaang maapektuhan siya ng kanyang masamang kalooban. Ngunit sa sandaling ito, maraming iba pang mga babae ang biglang lumitaw. Tinulak nila si Ji Young sa banyo. Lahat pala sila ay estudyante ni Direk Jerry. Si Choi So-yeon ang utak. Gumamit siya ng puwersa para hilahin ang breast pad sa katawan ni Ji Young. Pagkatapos ay ginamit niya ang gunting na inihanda noon pa upang hiwain ang mga ito. Ang pangunahing layunin ay upang pigilan si Ji Young na makakuha ng mataas na marka sa kompetisyon ng swimsuit. Nagsimula na ang kompetisyon. Kung muling naghanda si Ji Young, siguradong huli na ang lahat. Kaya pilit lang niyang ngumiti at maghanda para umakyat sa entablado. Iba't ibang pagkakamali ang ginawa ng mga kalahok sa harapan. Tanging ang direktor na si Jang Sunju ay gumanap ng mahusay sa kompetisyong ito. Ngunit nang lumitaw si Ji Young, si Hong Jun na nakaupo sa ibaba ay natuklasan din na may mali. Bago umakyat sa entablado, malinaw na hindi ganoon kalaki ang kanyang dibdib. Naramdaman din ng mga hurado na mahusay si Ji Young sa lahat ng aspeto. Ngunit ang kanyang dibdib ay hindi pambihira kumpara sa iba pang mga kalahok. Ang huling yugto ng promosyon ay mabilis na lumalapit. Ang una, pangalawa at pangatlong mga nagwagi ng pwesto mula sa mga regional round ay kakatawan sa Seoul sa finals. Dahil 5 lamang sa 50 kalahok mula sa unang round ang napanatili, ang mga babae ay labis na kinabahan. Ang mga nakapasok lamang sa top 5 ang magkakaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa kampyonato. Tuwang-tuwa ang mga contestant na tinawag ang pangalan. Buti na lang at natawag si Ji Young sa top 5 base sa kanyang pinagsamang score. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ng grupo ni Hong Jun. Susunod, kailangang piliin ng mga hurado ang una, pangalawa at pangatlong pwesto mula sa 5 kalahok sa entablado. Si So Hyun na naglakad sa catwalk sa subway ay nanalo ng ikatlong pwesto. May 2 kalahok na matatanggal mula sa natitirang 4. Ang kapaligiran ay agad na naging sobrang tensyon. Pagkatapos noon, si Jae-hee, ang estudyante ng direktor na si Jae-ri, ay nanalo ng pangalawang pwesto. Sinisikap ni Ji Young ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang tensyon. Pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha. Kinabahan ang grupo ni Hong Jun sa audience, kaya naikuyom nila ang kanilang mga kamao, ngunit tinawag ng MC ang pangalan ni Sunju. Nangangahulugan din ito na naalis si Ji Young. Bagamat pinipilit pa rin ni Ji Young na mapanatili ang isang ngiti, hindi napigilan ng mga luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Si Ji Young at Sun Young ay nagtabla sa ika-4 na pwesto. Noon lang napagtanto ni Hong Jun na dapat ay nakinig siya kay Direk Jerry. Ngayon ang kanyang kumpanya ay nalulugi at nahaharap sa panganib ng pagkabangkarote.
Nawalan ng silbi ang lahat ng inilagay ni Ji Young noon dahil ang top 3 lang ang makakasali sa final round para makipaglaban para sa national championship. Sa makatuwid ang ika-4 na lugar ay ganap na walang kahulugan. Si Ji Young ay maaari lamang magsimulang maghanap ng trabaho muli. Ngunit sa sandaling ito ang direktor na si Jerry ay nagbigay ng isang piraso ng papel sa reporter. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ihatid ito sa kampyon na si Sunju. Nang buksan ni Sunju ang papel ay agad na nagbago ang kulay ng mukha niya. Dahil natuklasan ni Direk Jerry ang kanyang sikreto na hindi niya masabi kahit kanino. Ngunit habang nakaharap sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter si Sunju ay tanging ngiti lamang ang nagawa. Ngunit alam ni Direk Jerry na tiyak na nalilito siya at natarante sa loob. Nakalagay sa papel na binigay ni Direk Jerry sa kanya, uminom ka ba ng maltose? Habang sinusukat ang mga kalahok si Direk Jerry ay nasa dressing room. Bigla niyang nakita ang isang plastic na bote na may laman na parang gatas na puting likido. Kaya't uminom siya ng malakas at natuklasan na ito ay maltose. May epekto ito sa pagpapalaki ng dibdib ng mga babae. Ang pag-inom nito bago magsukat ng 3 sukat ay katumbas ng pagdaraya. Kaya kinailangan ni Direk Jerry na imbestigahan kung sino ang palihim na uminom nito. Kaya sinabi niya sa kanyang mga estudyante na subukan ang pag-inom ng maltose, ngunit lahat sila ay nakitang hindi kanais-nais na uminom. Nang maglaon sa dressing room bago ang kompetisyon sa swimsuit, nakita ni Direk Jerry si Sunju na nakatingin kung saan-saan pagkatapos matapos ang kanyang makeup. Agad na sinipa ni Jerry ang plastic na bote sa kinaroroonan ni Sunju. At sigurado na pagkamalan ni Sunju ang bote ng tubig na nahulog sa lupa. Matapos itong kunin ni Sunju, natural niyang ininom ang likidong nasa loob ng bote. Sa pamamagitan ng ekspresyon ni Sunju nahulaan ng direktor na si Jerry na siya ay nagpapasuso. Ibig sabihin nanganak na siya. Ang beauty pageant na ito ay may malinaw na panuntunan na ang mga batang babae na nanganak ay hindi karapat-dapat na sumali sa pageant. Pagkatapos ay pinuntahan ni Direk Jerry si Sunju at umaasa na gagawin niya ang inisyatiba na talikuran ang kanyang titulo. Dahil ayaw din ni Jerry na isa publiko ito, hindi alam ni Sunju kung ano ang gagawin. Kaya sinabi niya kay Direk Jang na nanganak siya nang hindi nagpakasal. Matapos malaman ni Direk Jang na nalaman ito ng kanyang karibal, nagkunwari siyang inaliw si Sunju. Pero kung tutuusin, nagkalkula na siya kung paano aalisin si Sunju. Matapos marinig ni Sun Young ang balitang ito, palihim niyang tinawagan ang mga organizer para i-report ito para makausad siya sa ikatlong pwesto at makasali sa finals. Ngunit si Ji Young ay nasa ika-4 na pwesto kasama si Sun Young. Sa oras na ito si Ji Young ay nag-aalala pa rin tungkol sa paghahanap ng trabaho. Ang ama at tiyuhin ni Ji Young ay naghanda ng mga sobra at mga regalo at pumunta sa mall upang hanapin si Minister Park. Inaasahan nila na maaari niyang hayaan si Ji Young na bumalik sa trabaho. Ngunit labis na hinamak ni Ministro Park ang maliit na gantimpala na ito. Tahimik niyang sinabi na nagnakaw si Ji Young ng mga gamit sa mall para kumuha ng pagsusulit sa harap mismo ng kanyang pamilya. Diretso pa niyang itinapon sa lupa ang regalo at itinapon lahat ng pera sa sobra. Ginamit ni Ministro Park ang pamamaraang ito para hiyain ang dalawang nakatatandang lalaki. Sa oras na ito nasa bahay pa si Ji Young nang bigla siyang makatanggap ng tawag sa telepono na nagpaalam sa kanya na kasali siya sa finals. Sinabi ni Hyunjun na ito ang swerte na naidulot ni Ji Young sa pagmamahal sa kanya. Lubos din ang pasasalamat ni Ji Young sa pagsama ni Hyunjun. Pero hindi pa rin niya alam na nakasali siya sa final round dahil si Lee Jun ay laging tahimik na tinutulungan siya behind the scenes. Agad na inimpake ni Ji Young ang kanyang mga bagahe para maghanda para sa may sensinang pagsasanay sa susunod na araw. Dahil ayaw niyang abalahin si Hyunjun, hindi niya ito hinayaang makaalis, sa halip ay dinala niya ang kanyang malita at umalis na mag-isa. Ang iba pang mga finalist ay lahat ay nakikipagkumpetensya para sa pinakamahal na limited edition na damit pangkasal. Walang pera si Ji Young. Lubog pa rin sa utang si Hyunjun, kaya sa mga street advertisement lang niya mahahanap ang pinakamurang damit. Ngunit nalaman niya na kahit ang pinakamurang damit ay hindi niya kayang rentahan. Sa sandaling ito tinawag siya ni Lee Jun. Naghanda siya ng mga mamahaling damit para kay Ji Young. Ayaw niyang makipagkumpetensya ang babaeng nagustuhan niya na magsuot ng murang inuupahang damit. Matapos isuot ni Ji Young ang mamahaling damit, talagang naging gorgeous siya. Opisyal na nagsimula ang red carpet ceremony ng kompetisyon.
Ang mga magagandang babae mula sa buong bansa ay nakaupo sa mga mamahaling kotse. Nagsuot sila ng pinakamagagandang damit at pumunta sa venue. Pinalibutan ng mga media reporter ang magkabilang gilid ng red carpet. Ang asul at dilaw na kombinasyon ni Choi Hee at So-hyun ay nakaakit ng higit pang mga flashbulb. Sa pagkakataong ito dinala na ni Hyunjun ang damit na nirentahan niya at nagmamadaling pumunta sa venue. Pilit na kinaladkad ni Ji-young ang kanyang malite mag-isa. Ayaw pala niyang masaktan ang pride ni Hyunjun kaya muli niyang tinanggihan ang magandang intensyon ni Lee Jun. Isinuot niya ang murang damit na inihanda ni Hyunjun para sa kanya. Naramdaman din ni Lee Jun na walang magawa sa kanyang pinili. Pagkatapos ay dumating ang iba't ibang rehearsals. Pagbalik pa lang ni Ji-young sa dormitoryo at maliligo na sana nagkataon na nakita niya ang dalawang babae na nasira ang kanyang damit noong nakaraan. Tadhana talaga silang magkasama. Nagkataon lang na sa iisang kwarto sila naka-assign. Kakapasok lang ni Ji-young sa banyo nang biglang binuhusan siya ng isang malaking palanggana ng malamig na tubig. Alam niyang ito ang plano ng dalawa. Pagkabalik sa dormitoryo ay agad na nagkagulo ang iilan sa kanila dahil hindi sila magkasundo. Naging dahilan din ito sa pagsali ni Choi Hee sa laban ng paghila ng buhok. Sa kabutihang palad ang taong namamahala sa kompetisyon ay nagpakita sa oras. Dahil nagkaroon sila ng conflict sa dormitoryo bawat isa sa kanila ay ibabawas ng 15 puntos. Kung ang 30 puntos ay ibabawas sila ay automatikong madi-disqualify sa kompetisyon. Agad na inihayag ng mga organizer na sa panahon ng kompetisyon mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo pag-inom at pakikipagtalik. Ang pangunahing sponsor ng kompetisyong ito ay ang Bati Cosmetics. Sila ang mamamahala sa pagbibigay ng mga pampaganda. Ang huling nagwagi sa kompetisyon ay kailangang pumirma ng isang kontrata upang maging isang itinalagang modelo para kay Bati. Nagtalo si Ji-young na walang ganoong clause sa beauty pageant agreement. Hindi rin siya pumayag sa kondisyong ito dahil kinatawan niya ang kumpanya ng kosmetiko ni Hongjun para lumahok sa kompetisyon. Dahil dito labis na hindi nasisiyahan sa kanya ang mga organizer at sponsor ng kompetisyon. Dumating ang mga sponsor kina Ji-young at Hongjun at direktang sinabi na kung hindi pumirma si Ji-young sa kontrata hindi na niya dapat isipin na ipagpatuloy ang pagsali sa kompetisyon. Ngunit ang mga paghihirap at hamon na kailangang harapin ni Ji-young ay kasisimula pa lamang. Kahapon inatake si Ji-young ng eggs na isang protesta ng ilang tao laban sa mga beauty contest. Inakusahan nila ang mga beauty contest ng diskriminasyon laban sa hitsura. Nanawagan sila na itigil na ang kompetisyon. At pagkatapos sa photoshoot ng swimsuit dahil may conflict si Ji-young sa mga sponsors inayos siyang pumunta sa swimming pool nang walang makeup para kumuha ng litrato. Isa pa sa photoshoot pinahiga din ng organizer si Ji-young sa swimming mat. Sinubukan ni Ji-young ng maraming beses ngunit hindi siya makahiga dito. Pagkabalik niya sa dorm na diskubre niyang nasira ng iba ang kanyang high heels. Ang masama pa ay palihim na nilagyan ni Sun-young ng irritant ang mga cosmetics ni Ji-young. Sa kabutihang palad pinaalalahanan ni Choi Hee si Ji-young. Kung si Ji-young ay naglagay ng mga pampaganda na naglalaman ng mga nakakainis na sangkap sa kanyang mukha tiyak na hindi siya maaaring magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Sa pagsasanay sa pagkanta at pagsayaw kinabukasan hindi maganda ang performance ni Sun-young o Choi Hee. Si Ji-young naman ay may nakakalokong ngiti sa labi. Dahil marami siyang karanasan sa pagganap ang pagganap na ito ay hindi naiiba sa pagbibigay sa kanya ng mga puntos. Sa katunayan ang pagganap ni Ji-young ay malinaw na mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pang mga kalahok. Sina Sun-young at So-hyun ay palaging itinuturing siyang kaaway. Kaya sa mga sandaling ito mas lalo silang nakaramdam ng inggit at inggit hanggang sa nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Agad din namang humingi ng fan ang direktor na hihipan ng malakas sa buhok ni Ji-young. Kaya mas lalo pang lumipad ang buhok ni Ji-young sa hangin. Napakadamdamin nitong ginawa sa kanyang pagganap. Syempre ito rin ang resulta ng pagsusumikap ni Ji-young sa pagsasanay para sa kompetisyon. Malapit na ang oras para sa pre-competition judges meeting. Lee Jun Investment Company at ang dating amo ni Ji-young na si Minister Park. Pareho silang sponsor kaya naging judge sila para i-evaluate ang mga contestant. Sila ang magpapasya sa kabuuang score ng mga kalahok bago ang kompetisyon. Ang unang criterion para sa pagsusuri ng mga swimsuit ay ang collarbone. Nakatanggap ng babala ang babaeng judge na bibigyan sana ng mataas na marka si Ji-young. Bilang resulta ibinigay niya ang mataas na marka sa ibang tao.
Ang pangalawang pamantayan ay upang ipakita ang neckline. Ang focus ng pamantayang ito ay nasa kurba ng leeg at linya ng likod. Sa madaling salita, mas mataas ang leeg, mas magiging maganda ito. At ang circumference ng leeg ay dapat na tama. Ang isang neckline na kalahati ng baywang ang magiging perpektong sukat. Ang mga balikat ay dapat na tuwid at ang pinakamaganda kapag mayroon silang curve na mga 5 degrees. Ang lahat ng mga hukom ay batay sa mga pamantayang ito upang puntos ang mga kalahok. Ipinakita muna ni Minister Park ang score sheet. Ibinigay niya kay Ji Young ang lahat ng pinakamababang marka. Sa kabutihang palad, binigyan ni Lee Jun si Ji Young ng lahat ng pinakamataas na marka upang maging balanse ang kanyang mga marka. Pagkatapos ng sesyon ng pagmamarka, hindi natapos si Minister Park sa kanyang paghihiganti. Sinabi niya kay Ji Young na ito ang resulta ng hindi niya pakikinig sa sinabi nito noong una. Nagpahiwatig din si Minister Park kay Ji Young na kung pumayag siya ngayon, maaari pa rin niyang muling isaalang-alang. Binalak ngayon ni Ji Young na patayin si Minister Park. Sa oras na ito, si Lee Jun upang maiwasan ang paghihinala ay tinawagan si Ji Young at sinabi sa kanya ang kabuuang score. Nagbigay daan ito sa kanya na kumpletuhin ang mga susunod na sesyon ng pagsasanay ng may kapayapaan ng isip. Sa sobrang bilis, isa-isang lumabas sa stage ang lahat ng contestants. Habang kumakanta at sumasayaw, sadyang nagpanggap si Sun Young na natamba ayon sa kagustuhan ni Direk Jang. Ang layunin niya ay lumitaw sa harap ng kamera. Nagresulta ito sa walang footage ni So-hyun. Sa oras na ito, nasa backstage si Ji Young. Nakita niya ang video ng kanyang mga mahal sa buhay at sa wakas ay nakuha niya ang suporta ng kanyang pamilya. Sobrang na-touch nito si Ji Young. Sa oras na ito, nagsimula ang mga kalahok sa kanilang mga espesyal na pagtatanghal. Si Director Jang ay nagyaya para sa kanyang mga kalahok mula sa ibaba ng entablado. Dahil sa sobrang kilos ni Director Jang, nahiya si Direk J-Ray para sa kanya. Labis na nag-aalala si Hyun Jun sa performance ni Ji Young. Ang unang koponan ay mabilis na natapos sa pagganap. Agad na nagsimulang mag-perform ang pangalawang koponan. Dahil sa pag-ikot ng balakang ni Chehi, hindi makakurap ang lahat sa audience. Ang susunod na lumitaw ay si Ji Young. Tunay na kahanga-hanga ang pagganap ni Ji Young sa entablado. Kahit na daan-daang libong manunood ang nakaupo sa audience, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong stage fright. Kahit na kailangang magsuot ng heel si Ji Young na mahigit 10 sentimetro ang taas sa kanyang mga paa, natural at magaan pa rin ang kanyang mga dance moves. Ang kanyang pagganap ay hindi nakapagsalita sa direktor na si Jang. Ngunit ang tunay na saya ay darating pa. Umupo si Hyun Jun sa audience, masaya na parang tulala. Sa sandaling nagsimulang kumanta si Ji Young, ang buong bulwagan ay natigilan. Kahit na kinailangan niyang kumanta at sumayaw sa mahabang panahon, hindi ito nakakaapekto sa kanyang boses sa pagkanta. Malaki rin ang panghihinayang ni Direk J-Ray na hindi siya makapirma ng kontrata kay Ji Young noong una. Lahat ng manonood sa audience ay nagyaya kay Ji Young. Ang choreography mula 26 na taon na ang nakakaraan ay hindi inaasahang nagkaroon ng gayong emosyonal na epekto. Talagang nag-aalala si Direk J-Ray sa kanyang mga kalahok dahil anuman ang pagkanta, pagsayaw, ekspresyon o alindog, hindi maihahambing ni Chehi kay Ji Young. Magsisimula na ang finals ng Miss Korea pageant. Sa loob ng makeup room, sinasamantala ng lahat ng mga babae ang bawat minuto para maghanda para sa finals. Bitbit ni Ji Young ang makeup bag niya. Hindi pa rin siya nakakakuha ng makeup position. Natarante si Direk J-Ray dahil wala man lang katulong si Ji Young. Magsisimula na ang pageant, ngunit nawawala si Hyun Jun. Pero ngumiti lang si Ji Young at sinabing kaya niya mag-isa ang lahat. Gustong tulungan ni Direk J-Ray si Ji Young, ngunit inaalagaan din niya ang kanyang mga kalahok, kaya paalalahanan lang niya si Ji Young na dali-daling pumunta sa banyo at humanap ng lugar na may salamin para makapag-makeup. Kaya lang lahat ng ibang contestants ay may sensinang naglalagay ng makeup sa dressing room. Kailangang bitbitin ni Ji Young ang kanyang makeup bag mag-isa. Niyakap niya ang damit niya at nagmamadaling pumunta sa banyo. Sa sandaling ito, dinala ni Lee Jun ang makeup artist upang hanapin si Ji Young dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Hyun Jun sa mahahalagang sandali. Ngunit muling tinanggihan ni Ji Young si Lee Jun. Alam niyang may nararamdaman ito para sa kanya, kaya ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Hyun Jun. Naniniwala siya na darating siya dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay determinadong umalis si Ji Young. Pagkatapos pumunta sa banyo, siya ay gumawa ng kanyang sariling makeup at hairstyle. Sa oras na ito, magsisimula na ang huling gabi.
Dumating na rin ang pamilya ni Ji Young sa venue. Sa paglabas ng MC opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Nagpakilala ang mga kalahok at nagpahayag ng kanilang pakikilahok. Nang turn na ni Ji Young ang kanyang sincere at mapagkumbaba na ekspresyon ay nag-iwan ng napakagandang impresyon sa mga hurado. Mabilis na dumating ang final round ng kompetisyon na siyang swimsuit competition din na pinaka-natutuwang panoorin ng lahat. Matapos ang maingat na pagmamasid ng mga hurado, mabilis na nakuha ng mga organizer ang mga puntos para sa kompetisyon sa swimsuit. Si Sohyun na naglakad sa catwalk sa subway ay nakakuha ng 8 puntos. Si Sun Young na isang profesional na mananayaw ay nakakuha ng 7.9 puntos. Sunod ay si Ji Young. Dahil si Ji Young ay nagsanay ng husto at ginagawa ang trabahong tumayo sa isang lugar sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga binti ay napakatuwid. Napakaslim ng bewang niya. Kaya't ang kanyang mga binti o ang kanyang mga hita, ang mga ito ay napakatibay. Bagamat medyo maliit ang dibdib ni Ji Young, napakaharmonya ng kanyang kabuuang sukat. Sa huli binigyan siya ng mga hukom ng 8.4. Ngunit si Ji Young at ang kanyang pamilya ay hindi dapat masyadong maging masaya dahil agad na lumitaw ang beauty queen aura ni Chae. Si Chae ay may mataas na akademikong degree mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Dahil doon ay napaka-confident ni Chae. Nanalo siya ng pinakamataas na marka na 8.5. Pagkatapos umasa si Ji Young sa kanyang mataas na marka upang maayos na makapasok sa top 15. Noong break nag-text si Ji Young kay Hyunjung. Pero simula hanggang dulo wala pa rin siyang natatanggap na reply mula sa kanya. Samantala ang mga hurado dito ay nagpupulong upang pag-usapan kung paano labagin ang mga patakaran ng mga tradisyonal na beauty pageant. Ang pamantayan para sa pag-score ng mga kalahok ay hindi limitado sa mataas na edukasyon at magandang trabaho. For the sake of fairness, bigyan din nila ng pagkakataon ang mga kandidatong may trabaho sa grassroots level. Dapat din nilang bigyan ng dagdag na puntos ang mga kandidatong may natural na kagandahan at hindi pa nagpa-plastic surgery upang maiwasan ang pagkakaroon ng katulad na mga mukha ng plastic surgery sa hinaharap. Nagdala rin ito ng mas maraming pagkakataon kay Ji Young. Mabilis na pumasok si Ji Young sa taas. Madali ring nakapasok si Chae sa announcement list. Sumunod binoto si Sun Young para sa espesyal na parangal ng kumpanya ng kosmetiko na body. Sabay-sabay na nakamit ni Sohyun at ng dalawa pang kandidato ang ikatlong pwesto. Sa oras na ito may dalawa pang kandidato sa entablado. Ang kandidato mula sa Daegu ay nanalo ng pangalawang pwesto. Ibig sabihin sa pagitan ni Ji Young at Chae, isang tao ang makakamit ang titulong Miss Korea. Ang ibang tao ay natural na nanalo ng pangalawang lugar at naging runner-up. Matapos ang ilang sandali ng MC talk, nagsimula na siyang mag-announce ng sagot. Gaya ng inaasahan, hindi binaygo ng Diyos ang mga sumusubok. Sa wakas ay natalo ni Ji Young si Chae at matagumpay na napanalunan ang titulong Miss Korea. Ang resultang ito ay ikinagulat ng pamilya ni Ji Young. Hindi nila inasahan na ang kanilang anak na babae ay maaaring manalo ng titulong Miss Korea. Nagulat din si Minister Park. Hindi niya akalain na ang kanyang kampan na umutot sa elevator ay magiging Miss. Kasabay nito natanggap ni Ji Young ang titulong Miss Korea. Nakatanggap din siya ng malaking bonus na 20 milyong dolyar kasama ang 50 karat na natural na korona ng brilyante, at sa susunod na taon kakatawanin niya ang Korea sa isang international beauty pageant. Ngunit hanggang sa huli hindi nakita ni Ji Young si Hongjun. Lumalabas na dahil nalulugi ang negosyo ni Hongjun, malaki ang utang niya. Inalis ng mga nagpapautang ang lahat ng kagamitan sa kanyang pabrika. Nabugbog din si Hongjun. Sa press conference hall sa wakas ay nagpakita si Hongjun. Sa oras na ito nakita din ni Direk Jerry si Hongjun. Hindi nakalimutan ni Hongjun na ipagmalaki kay Jerry na si Ji Young ang nanalo ng championship. Tahimik na tinanong ni Direk Jerry si Hongjun, sinabi na habang nangangailangan ng tulong si Ji Young mula sa iba na wala siya. Ngayong nanalo na siya ng championship, nagpakita siya. Hindi talaga naintindihan ni Direk Jerry kung ano ang nakita ni Ji Young na maganda kay Hongjun. Ngunit sinabi ni Hongjun na ang mga bagay na hindi niya inaasahan ay naghihintay pa rin sa likuran. Oo naman, nakita ni Ji Young na nasugatan si Hongjun. Matapos niyang malaman na ang lahat ng kagamitan ng kanyang pabrika ay kinuha ng mga masasamang tao, kumuha siya ng 20 milyong won na stock certificate at ibinigay ito kay Hongjun upang hikayatin siyang magsimulang muli. Noong una ay tinanggihan ni Hongjun ang pera, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ito. Hindi lamang iyon, si Hongjun ay naging manager ni Ji Young.
Matapos maging Miss Korea si Ji Young nagpaligsahan ang kanyang value-dub malalaki at maliliit na istasyon ng TV para makapanayam siya. Patuloy na dumarating sa kanya ang mga imbitasyon sa advertising. Maging ito ay mga sikat na direktor o staff, lahat sila ay gumagalang sa kanya. Ngunit hindi ginamit ni Ji Young ang perang kinita niya sa advertising at pagiging tagapagsalita para bumili ng mga bagay para sa kanyang sarili. Ibinigay niya ang lahat ng pera kay Hong Jun. Ngayon biglang nakatanggap ng tawag si Ji Young mula kay Minister Park. Inimbitahan din niya si Ji Young na maging tagapagsalita ng kanyang department store. Pumunta ulit si Ji Young sa department store. Labis siyang naantig na inalis ng lugar na ito ang posisyon ng elevator attendant. Sa sandaling nakatayo siya sa elevator ay nagpaalala sa kanya ng napakaraming bagay. Kung hindi siya matapang na sumali sa beauty pageant, kung sumuko siya sa kalahati dahil sa sobrang hirap, baka ang kasalukuyang kanya ay nasa isang lugar pa na patuloy na nagtatrabaho bilang isang attendant. O marahil magiging katulad siya ng dati. Kahit nagutom na siya at kumain ng itlog, papagalitin pa rin siya ng manager. Hanggang ngayon kailangang makipag-appointment ang general manager ng department store sa kanyang manager para makilala si Ji Young. Higit pa rito, kinailangan nilang anyayahan siya sa isang marangyang conference room. Binago pa ni Minister Park ang kanyang dating kaabangan at masasakit na salita. Gumamit siya ng isang nakangiting mukha at isang magalang at maingat na saloobin upang makipag-usap kay Ji Young. Kinabukasan nagdala pa siya ng gift bag sa bahay ni Ji Young. Yumuko siya at humingi ng tawad sa pamilya niya sa nangyari kanina. Inilabas din niya ang sahod na dati niyang ibinawas kay Ji Young para bumalik kay Ji Young. Patuloy na humihingi ng tawad si Minister Park kay Ji Young para sa kanyang mga nakaraang labis na aksyon. Pero sinabihan siya ni Ji Young na ibalik ang perang kinuha niya sa ibang empleyado bago nila mapag-usapan ang pagpirma ng kontrata. Agad niyang sinabi na gagawin niya kaagad ang hinihiling nito. Dito nagtatapos ang drama ngayon. Salamat sa lahat ng nanonood.